Na yung dati kang hindi na ikaw ang dating ikaw. Iba na yung nakikita ng tao sa'yo. Yun ang tunay na ebidensya na ikaw nga ay tunay na kay Kristo. At natapos tayo nung nakaraang linggo hanggang sa verse 11 lang. Na nung papakita na Pastor Pablo kung paano natin paano tayo magbabago. Paano natin iiwan yung ating dating pagkatao at tayo ay muling mabubuhay sa bago nating pagkatao. At tayo, magpapatuloy lang ng ating pag-aaral at siguro, title natin ito at yung nasa video nakalagay, Colossians chapter 3, no? Pwede natin title ngayon dito ay Colossians chapter 3, part 2. Sapagkat continuation lang po ito ng ating pong pag-aaral ng banal na salita. At bago natin basahin yung ating pong mismo mga verses na makikita natin sa monitor, makikita natin, no? Kaya nga yung ating pagsamba ay magiging kapakinabang lamang kung talagang meron pong talagang nangyayaring renewal, no, sa ating buhay. Yung tinatawag na total makeover ng ating pamumuhay. Kumbaga sa engine ng car, automobile car, kinakailangan mayroong total overhaul. Overhauling of the engine para maganda ang performance. Ganon rin po sa atin. Tayo pong mga Kristiyano ay dapat ma-overhaul. Magkaroon ng total makeover. Magkaroon ng changes. Magkaroon ng renewal. Kapag sayang naman ang pagsamba natin kung hindi natin gagawin ito. Sapagkat kung walang nangyayaring renewal, hindi naman po iniisip ng Diyos na magkakaroon tayo ng instant renewal, pero inaasahan ng Diyos na sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay, lumalawig na tayo nagiging Kristiyano, merong nagiging changes na nagkakaroon ng pagbabago. Tingnan niyo po, sabi doon sa Romans chapter 12 verse 1, sabi po ng banal na kasulatan, tungkol sa ating pagsamba sa Diyos. Nakikita po natin dito sa Romans chapter 12. Babasahin po natin ay 1 and 2. Nakikita po natin yan. Sabi po, kaya nga, pag sinabi kaya nga, ito yung conclusion na. Sabi, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga kakawa na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So, inihahain natin ang ating mga sarili na isang haing buhay. Pero ang ating paghahain sa ating mga sarili na isang haing buhay, hindi natin inihahain yung dati nating pagkatao. Ang inihahain nating sarili ay yung taong nabago na. At ito nga sinasabi, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip sa pamamagitan ng inyong ulitin ko po sa verse 2, dito na po ako babasa sa may bandang ilaw. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, pati sa ating pagsamba, yung ating pong paghahain ng ating mga sarili sa Diyos, ang inaasahan ng Diyos na iyahain natin sa Kanya yung ating mga buhay na sarili na nagkaroon na ng pagbabago sa ating pagkatao.